Sa Oktubre na po inaasahan ng pag-asa ang pagsisimula ng La Nina na magdadala po ng matitinding ulan sa bansa. Pero ngayon pa lang, baha at pagguho na ang nararanasan sa ilang lugar sa Mindanao. At nakatutok si Joseph Moro. Ganito kalakas ang ragasan ng tubig kagabi sa Narciso Ramos Highway sa Lanao del Sur. Dahil sa tindi ng agos ng baha, stranded ang ilang motorista. Dalawang bata rin ang napaulat na nawawala. Ang matinding pagbaha nag-iwan ng makapal na putik sa mga binahang bahay. Ilang hayop din na natagpuang patay. Maya't maya naman ang senyas ng ilang residente sa Calamansig, Sultan Kudarat sa mga paparating na motorista. Napansin na kasi nila ang unti-unting pagguho ng lupa sa bahagi ng bundok. Sa kabila ng panganib, may ilang pa ring sumubok at nagmadaling dumaan. Sakto naman, pagkalampas ng ikatlong motor, tuluyan ang gumuho ang lupa. Tabon yun. Wasak yun. Agad nagsagawa ng clearing operations. Kabi-kabilang landslide rin ang naranasan sa Tigbao, Zamboanga del Sur. Tulong-tulong ang Tigbao MDRRMO at ilang pulis sa paglilinis sa mga apektadong kalsada. Isang lalaki rin na naiulat na nawawala at posible umanong natabunan ng pagguho. Baha lang. Island na naman kami na rin. Halos hindi na nakatulog ang ilang residente ng Barangay Licasamlang, Cotabato matapos malubog sa baha ang kanilang bahay. Mahigit 2 oras umanong bumuhos ang malakas na ulan. May umapaw ring sapa. Kalsada na. Puno na sang tubig Inabot daw ng ilang oras bago magsimulang humupa ang baha. Sa Tantangan, Cotabato naman, tila ilog na ang tinatawid ng mga sasakyan dahil nalubog na sa baha ang highway. Ganyan din ang naging sitwasyon sa Alabel, Sarangani. May mangilan-ngilang sasakyan dumaan pa rin, pero maraming nakamotor ang huminto muna. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone at thunderstorms ang nagdulot ng masamang panahon sa Mindanao. Naurong naman ang posibilidad ng pagsisimula ng La Nina sa Oktubre hanggang Disyembre at posible magpatuloy sa unang quarter ng 2025. Patuloy ang babala ng Pag-asa sa mas maraming ulang dadalhin ng La Nina sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng pag-alma ng China, binigyan din ng Japan na walang pinatutungkulan kahit anong bansa ang napagkasundo ang Reciprocal Access Agreement o RAA kasama po ang Pilipinas. Sinagot din ito ang pahaging ng China kaugnay ng World War II. Nakatutok si JP Soriano. Matapos ang makasaysayang pirmahan ng Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng Japan at Pilipinas, sinabi ng Deputy Press Secretary ng Japan na si Kaneko Mariko, walang pinatutungkulang ibang bansa dito. RAA is not targeting any country. It's an agreement between the two, Japan and the Philippines to enhance our defense cooperation, and also this is aimed at sustaining peace and stability in this region, and that is also on the benefit of the countries in this region. Ito ang tugon ng Japan matapos umalma ang China sa RAA ng Japan at Pilipinas. Sabi ng China, anumang kooperasyon ng mga bansa ay hindi raw dapat nagiging banta sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Hindi rin daw dapat tinatarget o makasisira sa interes ng iba pang bansa. Sa ilalim ng RAA, bibigyang daan ang pagpasok ng Japan Self-Defense Forces sa bansa at ng mga sundalong Pilipino sa Japan para sa joint training exercises tulad ng pinagtibay ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Inungkat din ng China ang tungkol sa mga nangyari noong World War II, mahigit 8 dekada na ang nakalipas. Sabi ng China, may seryosong responsibilidad sa kasaysayan ng Japan dahil sa mga ginawa nitong aggression at colonial rule sa Pilipinas at kailangan daw manalamin muna ng Japan bago muling sumabak sa mga kasunduang may kinalaman sa kanilang militar. What clarification would Japan like to provide in response to China's statements? Well, since the end of the war, the past war, Japan has been devoted
to maintaining and contributing to the peace and stability of this region, and as well as the stability and peace of the world. And for this reason, Japan is cooperating with the Philippines and also the like-minded countries and our allies to together to maintain the international order based on rule of law, and because we believe that this international order based on rule of law, upholding this is important. Is very important in maintaining peace and stability. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nasa Australia na para sa 2024 Pitch Black exercises ang 4 na FA-50 fighter jets ng Pilipinas. Makasaysayan po yan. Dahil unang pagkakataong nagpadala ang bansa ng fighter jets sa multilateral exercises. Mula sa Darwin, sa Australia, nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Mel, itinuturing na pinakamalaking multilateral exercises o pitch black itong gagawin dito sa Darwin, Australia, kung saan 21 mga bansa, kabilang na ang Pilipinas, ang magpapadala ng kanilang pinakabagong fighter jets at aircraft. Dumating ngayong hapon sa Darwin, Australia ang 4 na FA-50 fighter jets ng Pilipinas na lalahok sa 2024 pitch black exercises kasama ang mga Air Force ng 20 ibang bansa. Proud ang mga pilotong Pinoy na makasama sa pagsasanay kung saan makakasama nila ang mga kaalyadong bansa gaya ng Australia, US, UK, France, Canada at Japan. Mula runway, nagtaksi ang mga FA-50 jets papunta sa lugar kung saan katabi nila ang ibang fighter jets mula sa iba't ibang bansa gaya ng F-16, F-18 at F-35 fighter jets. Sa pagbukas ng canopy ng eroplano, pansin ang pagwagayway ng flag ng Pilipinas at ng host country na Australia. Nilatag din ang Korean flag ng mga support crew bilang pagkilala sa bansang gumawa ng FA-50 jets ng Pilipinas. Lumipad mula Patimura, Indonesia ang mga fighter jets kung saan sila pansamantalang tumigil kahapon dahil sa masamang panahon. This is a very important milestone for us. First of all, we want to enhance our operational readiness and also, of course, the commitment for this regional security and stability, the issues that we want to do. And most especially, sir, is that we want to strengthen the international collaboration. Makasaysayan ang pagdalo ng Pilipinas sa Pitch Black 2024 exercises dito sa Darwin, Australia dahil sa pinakaunang pagkakataon nagpadala ng sariling FA-50 fighter jets ang Philippine Air Force. It's a reflection of what the Philippines Air Force might learn from the other nations here, but it's also a reflection of what we'll learn from the Philippines Air Force as well. So as we go through the exercise, Mel, tatagal hanggang Agosto ang Pitch Black exercises kung saan magsasanay ang mga kaibigang bansa ng aerial combat, air interdiction at paglipad kahit na gabi. Mula rito sa Darwin, Australia, para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. It's confirmed! Uupo bilang coach si Billy Crawford sa The Voice Kids na malapit nang mapanood dito sa Kapuso Network. Pero bago yan, sumalang muna for the first time si Billy sa GMA Integrated News interviews kung saan sinagot niya ang negative comments tungkol sa kanyang pagpayat. Ichichika ni Nelson Canlas. Billy Crawford is definitely living his best life matapos ang ilang recognition here and abroad. Eto na, and it's official. From the Voice generations, he is back. This time for The Voice Kids. Hello kids, this is Coach Billy. I want you. Sa aming kwentuhan sa GMA Integrated News interviews, mapapansin ang kinang sa mga mata ni Billy. Inspirasyon daw niya ang kanyang mag-ina na sobra niyang pinasasalamatan. I love the way how you and Colleen support each other. Plano niyo ba magkaroon ulit ng baby? No, we're not planning. But to be honest,
kung ano na lang bigay sa amin ng Panginoon, we'll accept it. Tinanong ko na si Amari, tinanong na namin ni Colleen, you want a baby sister or a baby brother? Baby sister? Okay, pero not now. Sa mga nagdaang taon, napansin ng maraming fans ang pagpayat ni Billy. Billy, you are in your slimmest era. What is the secret? The slimmest or the sickness era? Everyone keeps on, it's a loop. It's like a circle sa buhay ko. It's a non-stop conversation is my nutrition or my diet. I'm not on a diet. Pero, of course, there will be other people who would say otherwise. You know what's being circulated online, right? Oh, yeah. How do you feel about that? It used to faze me. It used to get me. It used to may kurot ng konti. Pero now it really doesn't anymore. It's nakakatawa na lang. I mean, that's it, 30. Of course, Billy, addict daw. Sa mga nakakakilala sa akin, I am by far the one of the few artists are the ones who don't try drugs. We can all take a strand of our hair and do tests. Ngayon din, pwede kong hamunin lahat ng tao dito ngayon. No problem. I have nothing to hide. So, hindi po ako addict. Addict ako sa pamilya ko. Addict ako sa trabaho ko. And that's it. I'm living, I think, my life to the fullest right now. Binalikan din ni Billy ang nakaraan niya with alcoholism. Napagtagumpayan daw niya ang parte na ito ng kanyang buhay. It's been over 5 years I've been sober. I have not touched a lick of alcohol. I have not touched cigarettes. Zero. With God's help and God's grace, I did it. So I think everyone is allowed and able to change. You can change. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, kung may lakad bukas, magdala ng payong at mag-monitor ng panahon dahil posible pa rin ang mga pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng bansa ang ulanin bukas, lalo na sa hapon at gabi. Kabilang diyan ang Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Palawan, Bicol Region, gayon din sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Matitindi ang buhos ng ulan na inaasahan sa ilang lugar gaya sa Central Luzon, Palawan, Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Patuloy na maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide, gaya po ng naranasan sa ilang probinsya sa Mindanao. Posible rin ang ulan sa Metro Manila dahil sa localized thunderstorms. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Maari pa umanong umabot sa 27 billion pesos ang gastos para sa pinatatayong new Senate building. Lumabas po yan sa pagdinig ng Senado kanina, ang dahilan sa pagtutok ni Jonathan Andal. Yung sa new Senate po kasi from the inside. Kahit inimbitahan, hindi na dumalo si Senator Nancy Binay sa pagdinig ng Senate Committee on Accounts na nagre-repaso ng lumubong gastusin para sa ipinapatayong new Senate building. Hindi na po tayo a-attend ng hearing mamayang hapon. Kasi noong huling hearing naman po, narinig na ho natin kay Yusek Sadain, inamin niya na there's no such amount. Matatandaang mainit ang naging pagtatalo ni Binay at Committee Chairman Alan Peter Cayetano noong nakaraang pagdinig tungkol sa kung magkano ang halaga ng gusali. Sabi kasi ni Binay, 21.7 billion ang nasa records ng Department of Public Works and Highways. Pero gate ni Cayetano, aabot ng mahigit 23 billion kasama ang halaga ng biniling lupa. Pinarepaso ni Senate President Chis Escudero ang gastusin para sa gusali matapos malaman na mula sa 8.9 billion pesos na halaga ay lumobo na ito sa 23 billion pesos. Pero kanina, lumabas na mas malaki pa rito ang halaga ng gusali at maaaring umabot na sa 27 billion pesos. Sa computation daw ng DPWH, tumaas na ng 20% ang presyo ng mga materyales sa construction simula noong 2021. Ang costing po noon is based on doon po sa 2021 na cost po ng mga materials. Aaminin po namin na yun po ay hindi po updated. So sa inyo pong, sa term nyo po, Mr. Chair, pwede po nating i-update po natin yun. So at 20%, yung 10 billion plus 2, so nasa 25B na tayo.
Am I correct? Aabutin po ng 25 to 27 including the cost of land plus yung inflationary cost na po kasama po. Kinwestiyon din ni Cayetano kung bakit 443 million pesos ang pondo para lang sa metal catwalk ng new Senate building. Ano ang purpose ng catwalk? It is for maintenance purposes, Your Honor. Maintenance. And do you need that expensive a catwalk for this maintenance? Or meron options din? Actually, kasi 443 million po. There are options. There are options. And Nagtataka rin si Cayetano kung bakit umabot ngayon sa 936 million pesos ang fasad ng new Senate building, gayong 478 million pesos lang ang original na presyo nito nang ipresenta sa Senado. Yung 400 million, 2021 na costing po siya. Ngayon, nung nag-update po si contractor nung last year, mga October 2023, naging 900 million na po. so saan nanggaling yung 936 sa contractor, sa Hillmarks? Yes, Your Honor. Okay. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. More than 5 million views and counting na ang primer ng biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. Kabi-kabila ang papuri sa groundbreaking series na pumukaw pa sa pagiging makabayan ng ilan. Makichika kay Nelson Canlas. Japan has initiated an unprovoked attack on the United Sa panahon ng pandaigdigang digmaan, sino ang makakapitan para sa kaligtasan? Sasali tayo upang hindi na maranasan ng iba pang mga Pilipino ang naranasan at nararanasan natin ngayon. Inilabas na kahapon ng GMA Network ang official primer ng Pulang Araw, ang pagpapakilala. At sa direktor ni Dominic Zapata. Goosebumps para sa marami ang mahigit 11-minute video. Tampok ang paglalahad ng sakupin ng mga Hapon ang Pilipinas. Umani rin ito ng milyon-milyong views at pinusuan ng mga netizen. Kaabang-abang daw talaga dahil na rin sa ganda ng mga eksena, lalo na ang color grading. Para maging makatotohanan ang pagsasalarawan ng mga nangyari sa ating bansa noong World War II. Mas malalim na tanaw rin ito sa mga karakter na ating mamahalin. Tungkol sa 4 na magkakaibigan susubukin ng lagim ng digmaan nang sakupin ng mga Hapon ang Pilipinas noong World War. Bumuna ulit ang magkakaibigan. Ang half-sisters na nangarap na maging vaudeville stars na sina Adelina na gagampanan ni Barbie Fortesa at Teresita na gagampanan naman ni Sanya Lopez. Ang Hapones na si Hiroshi, played by David Licauco. At ang matapang na si Eduardo, nagagampanan ni Alden Richards. Dennis Trillo. Ipinakilala na rin ang mahalagang papel, nagagampanan ni Dennis Trillo. Ang mabagsik na opisyal ng Japanese Army na si Colonel Saito Yuta. Itinuturing ni Alden na isang legacy project ito. Hindi ako papanig sa mga Amerikano o sa mga Hapon. Ayoko ng digmaan. It's very emotional, it's very disturbing, and even kahit inaarte lang namin siya, nararamdaman namin yung trauma. Babae man o lalaki upang magdesisyon para sa kanilang sarili. Sa lahat ng kanyang proyekto, sa Pulang Araw daw pinaka-naapektuhan si Sanya. Habang binabasa mo yung script, ramdam mo na sila eh. Yun yung mahalaga lagi sa akin. At sigurong malaking bagay din sa akin na I was given a privilege na makausap natin yung mga comfort women ng personal. Pero kahit gaano kabigat daw ang proyekto, siguradong pakikiligin pa rin tayo ng Tambalang Barda. Bagong na-experience ko kay Barbie yung last scene natin dun sa... Ano ba yun? Nag-I love you yata ako. Hanga naman si Barbie sa kanyang leading man, lalo na sa ipinakita niyang maturity pagdating sa acting. Maraki ang ipinagbago mo. Hindi ka nakagandahan yun. Natutuwa ako sa kanya dahil talagang pinag-aaralan niyang mabuti yung kanyang Nihongo.
Kasi kahit yung Japanese na language, kahit konti lang, kahit yung pagtatagalog niya kasi, hapon pa rin. 'Di ba? So mahirap talaga yung character niya. Layo ng serye na buhayin muli ang pagmamahal ng mga Pilipino para sa kapwa Pilipino at para sa bayan. Makakauwi na tayo sa ating mga pamilya ng payapa at walang iniisip. Yun lang ang aking nais. Makauwi sa aking kapatid. Sa taong mahal ko. Mapapanood na ang Pulang Araw sa Netflix Philippines mula July 26 at sa world premiere nito sa GMA sa July 29. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Emil, and the birthday girl, Miss Vicky! Inunahan mo naman kami, Happy birthday, Vicky! Thank you very much. Surprise po, ma'am. Naku, thank you, Emil. Happy birthday. Mula po sa amin lahat dito. Hindi po, mula po sa amin lahat. Wow, thank God you bless very ma'am. much. Ang Happy swerte birthday. ko talaga sa mga katrabaho. Talaga, swerte ka. Oo nga. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. O, kailan ang blowout?